Merry Christmas mga insan! Welcome once again sa ating isa na namang episode dito sa Buhay Pinoy sa Abroad. Itong episode na to ay bahagi ng Vlogmas ko. Naisip ko ngayong taon, ano kaya mag-upload ako ng isang video araw-araw. Ayun. So sa episode natin ngayon, ang focus natin ay tungkol sa consumerism. Alam nyo ba, hindi nyo ba napapansin na taon-taon sa pagdaan ng panahon, ang celebration natin ng Pasko, parang nagiging commercialized na, di ba? So, merong magti-trending na na mga material na bagay, ang mga businesses mag-introduce ng mga bagong pakulo tungkol sa kung paano mag-decorate ng bahay, iba-ibang kulay, iba-ibang themes, iba-ibang kung ano-ano na lang. Bahagi yan ng consumerism. So, pangalawa, sa time na ito ng taon, tuwing darating ang Pasko, kahit saan ka pumunta, kahit saan sigurong bahagi ng mundo, mapapansin mo na napaka-busy at napaka-stressful ng holiday season. Maraming mga tao ang nag-uunahang bumili ng regalo, mag-decorate, mag-prepare ng mga bonggang handaan. Despite the fact na kagagaling lang natin sa krisis, di ba? Ang pandemic, ilang taon pa lang ang nakakalipas. That was a very, it's a big event sa global affairs. Tapos, sa Pilipinas, yung mga kababayan nating nasa Pilipinas, naapektuhan sila ng napakaraming typhoons. Ewan ko ba kung bakit ngayong 2024 napakaraming dumaang bagyo. Diba? Baha. Dahil sa dami ng bagyo, maraming baha, ang daming inulan, yung ulan naging torrential rain, umulan ng 8 hours, yung buhos ng ulan pang 2 months. So, paano ka hindi babahain sa ganyan? So, anyway, yun, bahagi yun ng pressure na bumili ng regalo, mag-decorate, mag-prepare ng bonggang handaan sa kalilipas lang na crisis, di ba? So, tutukan natin yung pagbabalik sa tunay na diwa ng Pasko at pag-iwas sa bitag. Diba? Dun sa na yun. A threat and at the same time, siya, kumbaga, nakaambang panganib na ibibigay ng consumerism. So, personal na anecdote lang. To be honest with you, mahal na mahal ko talaga ang Pasko. Kahit nung bata pa ako. Siguro ito yung greatest season para sa akin. Hindi dahil sa mga material na bagay na nangyayari, kundi kahit paano nagko-conclude ang taon sa isang masayang episode, kumbaga. Ayun. So, ang mga tao rin, ang mga kababayan natin, nai-enjoy nila yung Pasko because of mutual love, because may mga indikasyon ng pagbibigayan, pagsasama-sama ng mga pamilya at mahal sa buhay, di ba? Usually sa panahon ng Kapaskuhan, diyan nagmamaterialize yung mga reunions, mga get-together ng mga dating magkakaklase, reunion ng magkakapamilya, uuwi ng probinsya para makita yung pamilya. So, makikita mo tong ganitong klase ng stress doon sa mga halimbawa sa pagpapareserve ng mga ticket sa bus, sa barko, sa eroplano. Paunahan talaga yung mga tao, and they will spend kung minsan days and sometimes long hours para lang pumila para makakuha ng magandang spot sa transportation dahil uuwi sila sa probinsya. Yun. So, ano yung mga ways para maiwasan natin yung consumerism ngayong Pasko? Well, unang-una, magtakda tayo ng budget. Gawa tayo ng listahan ng mga bibilihin ng mga bibilhan ng regalo at magtakda tayo ng budget para sa bawat isa. Hindi na ang hulugang malaki ang kailangan mong bilhin. Basta ang importante, meron, di ba? Pangalawa, magbigay tayo ng worthwhile o makabuluhang regalo. So, sa halip na bumili ng mga mamahaling regalo, pwede tayong magbigay ng mga personalized na regalo. Kaya naman ay mga karanasan na magkasama. Halimbawa, tara mag-picnic na lang tayo sa tabing ilog. I-relive natin yung childhood experiences natin dati. Ang ganda siguro nun.
Pangatlo, mag-focus tayo sa mga simpleng bagay. Hindi kailangang magarbo yung dekorasyon o mahaling pagkain ang ihanda para sumaya ang Pasko. Maaari tayong mag-focus sa mga simpleng bagay tulad ng pagsasama-sama, yung mga get-together, at pagkikwentuhan ng matagal. Okay. Naranasan ko na to sa iba-ibang grupo na yung kwentuhan, sabi nila, maglalast lang ng mga 2 hours. Maglalast lang ng mga 2 hours yung get-together natin, tapos uwian na. Ay nako, inabot ng overnight. Ayun. So, dahil masarap makipagkwentuhan sa mga dati mong kaibigan. Ang last is yung maglaan tayo ng oras sa pagtulong sa kapwa. Maaaring mag-volunteer sa mga charity o kaya naman ay magbigay ng mga donasyon sa nangangailangan. So, isipin natin na kung medyo nakakaluwag-luwag tayo sa buhay, may iba na medyo challenging pa rin sa kanila ang buhay. And they will probably really appreciate yung simpleng bagay na kaya nating itulong sa kanila. Ano yung mga ways para para iparamdam natin yung pagmamahal at pagpapasalamat natin ngayong Pasko without all those, massive material gifts. Una, magbigay ng mga, halimbawa, pagsulat ng liham, di ba? O pagluluto ng paboritong pagkain na pwede niyong pagsalu-saluhan. O yung simpleng pagsasabi ng salamat. O appreciated kita, mahal kita, and so on. So, basically, yan yung mga paraan of finding joy in the holiday season without being pressured so much by consumerism. Kasi guys, ngayong mga panahon, grabe na ang komersyalisasyon. Naging commercialized na masyado ang Pasko. Dito sa States, ang Pasko sobrang commercialized to the point na pag pumasok ka sa lahat ng klase ng stores, and I mean lahat, kahit pa hardware yan, punong-puno yan ng mga Christmas ornaments and implements na i-deal sa'yo para bilhin mo. Pero, pagdating ng December 25, nagre-restock na sila for the next season. Sometimes holiday, sometimes Valentine, other times, susunod. Dito sa States, ang susunod na ay, yung green? Yung santo nakalimutan ko sa time na ito. Pero, yun, masyadong matindi dito ang consumerism to the point na ang Pasko ay natatapos sa December 25. At least tayo sa Pilipinas hanggang katapusan ng Pebrero, siguro nakatayo pa ang mga Christmas tree at umiilaw pa ang mga parol. Pero dito sa States, mas matindi ang consumerism and commercialization dito. So sana may nakuha kayong konting tips dito sa episode natin ngayon about finding joy or reclaiming the holiday spirit by finding joy beyond consumerism. So once again po, maraming salamat at andito pa rin kayo tumatangkilik sa mga social media channels ko. Till next time.